Mawala man ang emosyon, mananatili ang relasyon. Dahil kapag ang pagmamahal ay itinuring lang nating pakiramdam o damdamin lamang, ang damdamin ay lumilipas. Tama o mali? Pero ang desisyon, mawala man ang damdamin, mawala man ang kilig, ito'y mananatili sapagkat ang desisyon ay isang pananagutan na dapat panindigan at hindi pakiramdam lamang na sa isang iglap ay pwedeng maglaho. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay, ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas ni Jesus na buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino-sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ng Ama." Mula nooy marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lagi ko pong sinasabi sa mga ikinakasal ko na ang pagmamahal ay isang desisyon. Mawala man ang emosyon, mananatili ang relasyon. Dahil kapag ang pagmamahal ay itinuring lang nating pakiramdam o damdamin lamang, ang damdamin ay lumilipas. Tama o mali? Pero ang desisyon, mawala man ang damdamin, mawala man ang kilig, ito'y mananatili sapagkat ang desisyon ay isang pananagutan na dapat panindigan at hindi pakiramdam lamang na sa isang iglap ay pwedeng maglaho. Ang katotohanan ay ito. Ang damdamin ng tao ay pwedeng magbago. Kung paanong yung taong minamahal mo, pwede ring magbago. Kaya ano ang nagpapanatili sa isang relasyon? Ito ay hindi yung emosyon, kundi yung desisyon. Ang panghahawakan mo ay hindi yung pakiramdam na naglalaho, kundi yung paninindigan mo, yung pagdidesisyon mo, una't una pa lamang. Kaya tama yung sinasabi ng mga matatanda na ang pag-aasawa daw ay hindi tulad ng isang kaning mainit na kapag ka isinubo mo't napaso ka, ay iluluwa mo na lang. Dapat pinag-iisipan itong mabuti. At ang pinag-iisipan doon ay hindi kung gaano mo siya kagusto o kung ano ang nararamdaman mo, kundi ano ang kapasidad mo na panindigan ang desisyon mo na mahalin ang taong ito. Uulitin ko, ang pinag-iisipan ay hindi yung kung gaano mo siya kagusto o kung ano ang nagustuhan mo sa kanya. Ang dapat mong pag-isipan ay ano ang kapasidad mong panindigan ang desisyon na ito.
hindi lang ngayon, kundi hanggang dulo. Nakikinig kayo? And the same is true, not only with married life, not only with finding a lifetime partner, but it is also true with our commitment with the Lord. Ang ating pananampalataya ay hindi lang tungkol sa pagkukumbinsi ng ating mga sarili kung ano ang mga katotohanan ng ating pananampalataya. Dahil kung minsan, hindi sapat ang ating utak o ang ating isip na maintindihan ang lahat ng katotohanan tungkol sa ating pananampalataya. More often than not, mas nauuna na makumbinsi tayo dahil sa pagtitiwala natin sa Diyos kaysa makumbinsi ang ating isip tungkol sa mga ipinapahayag ng ating Panginoon. At ganito ang sitwasyon sa Ebanghelyong narinig natin ngayon. May ilang tao, iniwanan si Jesus dahil lang hindi nila maintindihan at hindi nila matanggap ang kanyang ipinangangaral. At isang konkretong katotohanan ang ipinapahayag sa atin, 3 linggo na ang nakalilipas sa ating mga ebanghelyo. At ito ay ang katotohanan na ang kanyang laman at ang kanyang dugo ang tinatanggap natin sa banal na Eucharistia. Sa totoo lang, kahit naman kaming mga pari, kahit siguro ang mga obispo, kahit ang Santo Papa, hindi lubusang maipapaliwanag ng buong buo at ganap na ganap ang misteryong ito na magiging katanggap-tanggap ito sa mga pangkaraniwang tao. Kung nahihirapan kayong unawain ng lubos ang misteryong ito, kung paanong ang simpleng tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ng ating Panginoon, hindi ito madaling unawain talaga sa isip ng tao. Kaya nga ano ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo? Ang aking salita ang buhay, espiritu at buhay. Hindi ito magagawa ng laman sapagkat ang espiritu ang nagbibigay buhay. Our mind, our brains can only understand as much. But the Holy Spirit allows us to understand deeper truths that cannot be understandable by our ordinary mind. That cannot be understood by our ordinary mind. Uulitin ko ha, ang pangunawa ng tao kaya lang ang kaunti. Ang pangunawa ng tao hindi mauunawaan ng buo ang katotohanan ng ipinapahayag ng Panginoon. Pero ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin na maunawaan ito, hindi man in terms of logic of this world, but in terms of faith that is in our hearts. Ito yung sinisikap ng Panginoon na ipaliwanag sa atin sa loob ng 3 linggo, pero nasa sa atin pa rin kung ang panghahawakan lang ba natin ay yung pangunawa natin na kapos, o yung pananampalataya natin kay Jesus na siyang magpupuno ng anumang pagkukulang ng pangunawa ng ating isip. Again, this is not a matter, the decision is not about how much we are convinced, but how much are we ready to trust in the Lord who gives us this truth. Kagaya ng pag-aasawa, ang pananampalataya ay paninindigan na kahit hindi natin lubos na nauunawaan, mananatili tayo dahil in the process, unti-unti natin itong mauunawaan. Halimbawa, taas ang kamay ng mga may asawa dito. Very good. Sige nga, nung pinakasalan ninyo yung asawa ninyo, masasabi ninyo bang kilala ninyo siya? Oo o hindi? Kilala nyo ba yung asawa ninyo nung pinakasalan ninyo? Oo o hindi? Kilala ninyo, pero meron akong hula. Yung pagkakilala ninyo, nung ikasal kayo, yung pagkakilala mo sa kanya, merong nagbago over time sa pagkakilala mo sa kanya ngayon. Tama o mali? Ang lakas ng sagot nyo ng tama Mukhang may tama ang mga asawa ninyo But the reality is that people change. May nagbabago sa taong mahal mo at yan ay nakadepende sa sitwasyon ng buhay niya, ng buhay mo,
o sitwasyon ng pamilya ninyo, o sitwasyon ng mundo. Kaya nga palagi ko sinasabi sa mga mag-aasawa, huwag niyong sinasabi sa taong mahal ninyo na sana huwag kayong magbabago. Babe, love, honey, huwag kang magbabago ha. Naku po, kung ayaw mo nang magmahal ng taong nagbabago, huwag kang mag-asawa ng tao. Mag-asawa ka ng bato o ng kahoy, ng rebulto. Dahil pag tao ang pinakasalan mo, pag tao ang minahal mo, isang bagay ang sigurado. Ano yun? Magbabago yan. At ang tanong, kapag ba nagbago ang lahat sa mundo, magbabago din ba ang sagot mong oo? At ganyan din sa pagkilala natin at pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. There are times that His teachings are acceptable to us. Kung paanong, nung una kang nagmahal, lahat ng mga bagay na nakikita mo sa gusto mong mapangasawa, gusto mo. Lahat. Kahit yung kanyang paghawi ng buhok, gandang-ganda ka. Kahit yung simple niyang pagkindat, kinikilig ka. Pero bandang huli, paglipas ng panahon, yung paghawi ng buhok at yung pagkindat, hindi na nakakakilig, nakakairita na. Di ba? Ganon din sa Panginoon. May mga bagay na katanggap-tanggap. Nung sabihin niyang, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Di ba ang daling tanggapin yan bilang Kristiyano? Amen? Pero yung mga salita niyang, ibigin mo ang iyong kaaway. Madali bang tanggapin yon? Hindi. Pero ibig sabihin ba nun, yayakapin mo lang si Jesus sa mga pagkakataong nai-inspire ka sa sinasabi niya at hindi sa mga pagkakataong na-challenge ang iyong mga paniniwala? Ang tanong sa atin ni Jesus, tapat ka lang ba at nananalig ka lang ba kapag ka pabor sa iyo ang aking mga salita? Pero kapag hinahamon na kitang magpatawad at hinahamon na kitang magmahal at magbigay, tatalikod ka rin ba? Kasi yung mga tao na sumusunod sa Kanya, tuwang-tuwa sa mga magagandang salita niya. Tuwang-tuwa nung nakaranas ng kagalingan sa mga sakit nila. At tuwang-tuwa nung nabusog sila nang nagpakain siya ng maraming tinapay. Pero nung sabihin na niya na siya ang tinapay na dapat nilang kainin at ang kanyang dugo ay dapat nilang inumin, hindi na ito naging katanggap-tanggap at sila'y tumalikod na. Ganon din ba tayong mga Katoliko? Na kapag ang pinapahayag sa atin na turo ni Jesus ay nakaka-offend na sa atin, tatalikod na rin ba tayo sa Kanya? O mananatili tayo at sisikapin nating unawain kahit yung mga bagay na sa ngayon ay hindi natin naiintindihan. Taglay ang pagtitiwala na balang araw, itong mga bagay na hindi ko naiintindihan, matututunan ko ring unawain at yakapin. Amen ba yon? Parang yung mga taong minamahal natin, may mga bagay talaga tayo na sa simula ay hindi natin lubos na nauunawaan. Pero kalaunan, kahit hindi mo pa rin naiintindihan ng buong buo, natututunan mo na lang yakapin at mahalin. Sapagkat alam mo na ang pagmamahal mo sa taong ito, kahit siya ay hindi perpekto, ay kaya mong yakapin, kaya mong mahalin. Amen ba yon? Dahil ang pagkaunawa ay lalong umuunlad sa pagmamahal at pananatili. The more you love, the more you know. Habang minamahal mo at nananatili ka, mas lalo mong nauunawaan. At gayon din sa ating Panginoong Hesus, habang nananatili tayo sa Kanya, lalo natin siyang nauunawaan. Kaya sana, ipinaliwanag sa atin ni Jesus ng buong buo ang misteryong ito sa abot ng Kanyang makakaya. Ibinibigay niya ang Kanyang sarili ng buong buo sa pamamagitan ng Kanyang salita at sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng Kanyang katawan at dugo. Ang tanong, tinatanggap ba natin siya ng buong buo o kung ano lang yung gusto nating tanggapin kay Jesus? Hindi pwedeng ganon.
pag nagmahal ka, kapag nanampalataya ka, kapag nagtiwala ka, buo, hindi hati-hati. Kapag ba minahal mo yung tao na gusto mong pakasalan, kapag ba minahal mo yung tao na gusto mong makasama habang buhay, ang mahal mo ba ay siya lang? Kung single parent siya, dapat mahal mo din pati yung anak niya. Kapag nagmahal ka, hindi lang yung tao na yan ang dapat tinatanggap mo at minamahal mo, kundi pati yung pamilya na kinabibilangan niya. Amen ba yon? Kapag nagmahal ka, hindi lang yung tao na kaharap mo, kundi pati yung magiging anak ninyo, kahit hindi rin perpekto, mamahalin din ninyo. At ang minamahal mo, hindi lang yung magagandang katangian ng taong nasa harapan mo, kundi maging yung kanyang mga anino, maging yung kanyang mga hindi magandang katangian. Amen ba yon? Again, the same is true with our faith in the Lord. Ang niyayakap natin ay hindi lang yung mga bagay na katanggap-tanggap sa atin, maging yung mga bagay na hindi katanggap-tanggap. Kaya, even in our participation in the Mass, dapat ang pagtanggap natin kay Jesus sa banal na misa, buong buo, hindi hati-hati. Hindi yung darating ka kung kailan pag-aalay na. Hindi yung darating ka kung kailan communion na at pagkatapos ng communion, aalis ka na. At hindi rin po pwede na dumating ka, nasimulan mo nga after ng communion, para kang nag-drive-thru, tinake out mo na yung communion, hindi mo hinintay yung final blessing. Kapag tinanggap natin si Kristo sa banal na misa, dapat buo. Simula sa ang tanda ng krus, sa simula ng misa, hanggang sa pagwawakas sa pagbabasbas. Amen ba yon? At kapag tinanggap natin si Jesus, dapat tinatanggap natin ang buo ang kanyang salita. Nakikinig tayo dapat sa mga pagbasa at sa paliwanag sa humilya. Amen? At may pakiusap ako sa inyo, pag tinanggap natin si Jesus sa banal na komunyon, dapat buong buo din. Dapat walang butil na nasasayang sa katawan ni Kristo. Kaya paalala ko sa inyo, kapag tumatanggap kayo ng komunyon, lalo na sa inyong kamay, check-checkin ninyo kung lahat ba ng butil ay nakain na ninyo. Dahil walang dapat na tumapon, sapagkat kahit maliit na butil, si Jesus pa rin yan. Ako nga po, hindi ko alam kung napapansin ninyo bilang halimbawa. Kapag nagpakomunyon ako, pagkatapos kong magpakomunyon, dahil baka mayroong mga naiwang butil ng katawan ni Kristo sa aking mga kamay, hinuhugasan ko po yung aking daliri sa ibabaw ng kalis. At yung pinaghugasan ko, iniinom ko din yon. Alam ninyo, kapag kumakain ako, kahit sa pinakamahal na restaurant, ng pinakamasarap na pagkain, kapag kinamay ko yung French fries, kapag kinamay ko yung tilapia, yung alimasag o yung hipon, hindi ko hinuhugasan yung kamay ko at iinumin ko yung pinaghugasan ko. Sa misa ko lang ginagawa yon dahil mahalaga ang bawat butil ng katawan ni Kristo. Nakikinig kayo? Kaya mamaya pag tinanggap ninyo ang banal na komunyon, maging maingat sa pagtanggap, hindi padalos-dalos. Sabi nga ng mga kabataan ngayon sa social media, dapat ang pagtanggap sa katawan ng Panginoon, very mindful, very demure. Sikapin ninyo na sa pagtanggap ninyo ng katawan ng Panginoon, maingat na maingat. At kung may matitirang butil sa inyong palad o sa inyong daliri, kainin ninyo. Kung yun yung betsin ng chichiryang paborito ninyo, sinisimsim ninyo sa mga kamay ninyo, yun pa kayang katawan ni Kristo na napakahalaga at napakabanal. Amen ba yon? At panghuli, kapag tinanggap natin si Jesus ng buong buo, hindi lang yun ang sakramento, kundi the body of Christ also refers to the church. Sa pangalawang pagbasa natin ngayon, yun ang sinasabi, si Jesus ang ulo at tayo ang katawan. Ang simbahan ay kanyang katawan
Kaya dapat tinatanggap din natin ng buong buo ang simbahan. Kahit na ito kung minsan ay hindi perpekto dahil sa mga kasapi nito. Hindi perpekto ang Santo Papa, hindi perpekto ang mga pari at mga obispo, and some are turning their backs on Jesus just because of some members of the church who are not like Jesus. Marami pong tumalikod na sa ating pananampalataya at tumalikod na kay Jesus dahil lang may mga pari o obispo na masama ang ugali, o dahil nasungitan sila ng madre, o dahil may mga laiko at mga naglilingkod sa simbahan na ang tatalim ng mga dila. Marami nang tumalikod sa pananampalataya dahil na iskandalo sa bawat isa sa atin. Huwag ninyong isalba ang inyong sarili dahil lahat tayo may pagkukulang. Amen? Kaya sana, huwag maging dahilan ng inyong pagtalikod ang pagkukulang lamang ng ilang membro ng simbahan. Dahil ang pagtanggap kay Jesus ay pagtanggap din sa ating simbahang kinabibilangan. Gaano man ito kakulang, gaano man ito ka-imperfect. Dahil ang pagtanggap kay Jesus ng buo ay pagtanggap hindi lang sa kanyang mga itinuturo, hindi lang sa sakramentong kanyang ibinigay sa banal na Eucharistia, kundi ang simbahan na itinuturing ding katawan ng ating Panginoon. To receive Jesus is to receive His Word entirely and putting our faith in Him entirely. To receive Jesus is to receive the sacrament of the Holy Eucharist in its entirety, including the proclamation of the Word and consuming the bread of life in its entirety, even in the tiniest of particles. To receive Jesus is to receive the church that He founded, even it is imperfect. Ang pagtanggap kay Jesus ay dapat buong buo kung paanong ibinibigay niya ang kanyang sarili ng buong buo. At magagawa lang natin ito ng may buong pagtitiwala sa kanyang biyaya, because our mind cannot comprehend it entirely. Our hearts cannot embrace it fully yet, but by the grace of God, we can embrace Jesus fully. Sa biyaya ng Diyos, mayakap nawa natin si Jesus ng buong buo. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message ito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.